Alam nyo ba, learners, I found a digital product na pwede natin gawin kahit beginner tayo. And ito pwede natin yung ibenta sa mga digital product selling platform like Etsy, Gumroad, or Racket PH. And ang interesting dito is that simple lang yung concept niya, and kahit nga beginner tayo, kaya natin gawin yan step by step. And to give you context, this digital product is priced at $50, and based on the public sales data, it generated around $5,495 in revenue. So that's roughly around 300,000 pesos in total revenue. So that one tells us something important, which is ito nga pong digital product na to is meron talagang demand and audience. So in today's video, I'll break it down to you kung ano ba yung digital product na yan, kung bakit yan nag-work, and kung paano rin tayo makakagawa niyan. So kaya stay tuned ka lang dahil step by step ko nga po yung ituturo sa inyo. Hi learners! Welcome back to our channel. Ako nga po pala si Rose. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, i-click mo na ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated ka kung may mga bago tayong upload na video na pwedeng makatulong sa'yo. And ngayon nga learners, bago tayo mag-umpisa, alamin nga muna natin kung ano nga ba yung digital product. So learners, yung digital product nga is something that customer can buy and download online. So there, wala ngang shipping, inventory, and physical handling. So ang best example natin dyan are digital template, budgeting spreadsheet, social media kits, and yung mga pre-made websites and sales funnel. And ang maganda with digital product, gagawin lang natin yan once and we can sell it multiple times. And also learners, take note na in creating digital products, we should consider na meron siyang clear purpose. So hindi pwedeng gagawa lang tayo ng random design. Dapat makakatulong yan to a specific group of people or yung tinatawag na niche. And speaking of that, in this video nga, isi-share ko sa inyo yung na-discover ko na isang digital product na pwede natin gawin to help other people. And this type of product is commonly priced in the range of $50 to $500 depending on niche and design. And then nga, yung sales funnel or website templates. So now, I'm sure you might be thinking, Miss Rose, meron ba talagang bumibili niyan? So the answer for that is yes, meron po talagang bumibili niyan. Kasi nga kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, dapat yung gagawin nating digital product will help specific group of people. And alam nyo naman ngayon in this digital era, marami ng coaches, freelancers, small business owners, and yung mga online service providers. And of course, yung kailangan nga nila is to have a website, booking page, sales page, or lead generation funnel. So instead of them hiring a designer, magsisearch na lang sila sa mga digital selling platform ng mga pre-made website template. So kasi by having pre-made template, malaki talaga yung pwede nilang matipid. So kaya naman yung mga pre-made funnels, talagang isa yan sa mga sellable digital products ngayon. Now in creating a website template, meron nga po akong i-introduce sa inyo na platform na kung saan magagawa natin yan kahit na beginner tayo. So ayan nga po yung Go High Level. So ano ba yung platform na yan, Miss Rose? So learners, si Go High Level is an all-in-one marketing platform. So here, instead of using different platform like for website builder, email software, automation tool, or checkout system, pwede na nating magawa yan lahat using Go High Level. So here, pwede tayong mag-build ng websites, mag-build ng funnels, and mag-create ng checkout pages, mag-automate ng email delivery, and even mag-capture ng customer leads. Now, before we start building our digital products inside Go High Level, let's talk about muna yung two types of account nila. So here, meron silang starter plan, which is $97 per month, and unlimited plan, which is $297 per month. So one of the main difference dito sa dalawa is that here with unlimited plan, pwede na tayong makagawa dyan ng unlimited sub-accounts and client account. And here, meron na rin tayong API access and branded desktop app. So Miss Rose, ano ba yung para sa akin dyan? So actually, learners, dito naman, it will really depends kung gagamitin mo siya for yourself or kung gagamitin mo naman yan for multiple clients. So kung solo lang naman natin yung digital business, usually yung starter plans, okay naman na. Pero kung planning ka naman to have an agency or service provider ka with clients, I highly recommend you to get the higher plan, which is itong unlimited. So here naman, always choose based on your current needs. So here nga learners, ayan, as you can see, 14 days trial lang yung nandito sa official website. But for today, I have an exclusive deal para sa inyo. So if you want
to use my link, makakakuha kayo dyan ng free 30 days trial. Now naman, after signing up, mararoute na tayo dito sa kanilang official dashboard. So here, learners, to start the process, punta nga tayo dito sa ating sub account, which is makikita natin dito sa may upper left. So tap nga lang natin yan and piliin natin yung sub account natin dito. Now here, dito sa may left side, makikita natin itong sites. So tap nga lang natin yan. Then after that, ayan, dito na nga tayo magbe-build ng website or funnel natin. So dito nga unahin natin itong website. So tap nga lang natin yan. And to start creating, tap natin itong add website. So dito, learners, meron tayong option to start from blank or by using yung kanilang mga pre-made template. So of course, dito, para mas mabilis, piliin natin itong template. And then after that, ayan, continue lang natin. And then dito, learners, pipili lang tayo ng template na babagay sa klase ng website na gusto nating i-offer. And then after that, ayan, marami nga tayong pagpipilian dito ng mga pre-made template nila. So pili nga lang tayo dyan ng babagay dun sa klase ng website na gusto nating i-offer. So here naman, again, ayan, marami tayong pwedeng pagpilian. And in my case, ito nga po yung pipiliin ko. By the way pala dito, learners, may preview option dyan. So ito, makikita natin yung itsura ng template na pipiliin natin. And then kapag okay na tayo dito, select na natin itong choose template button. After that, learners, ayan, pwede na natin yung i-customize based dun sa gusto nating gawin. So from here nga, ayan, pwede na nating palitan yung mga images and text na nandito sa pinili nating template. So Miss Rose, paano yan? Beginner ako, wala akong idea sa paggawa ng website. So don't worry, learners, kasi i-share ko sa inyo yung technique na ginagawa ko para mas mabilis nga ako makagawa ng pre-made website. So here nga, bago ako mag-umpisa sa pagko-customize nung napili kong pre-made template, ang una kong ang ginagawa is that nag-outline muna ako ng mga gusto kong makita ng target customer ko doon sa website na gagawin ko. And then after that, kapag na-list down ko na yan lahat, nagko-command ako kay ChatGPT na pwede niyang i-recommend the headlines, taglines, logo, or even yung mga relevant details and information na pwede kong ilagay sa website. So with that, mas mabilis akong nakakapag-customize ng website page ko. And with regards to photos naman inside, I am using Canva. So to help you with this, pwede nyong gamitin itong prompt na ito kay ChatGPT. So palitan nyo na nga lang yung mga specific details na gusto nyong ilagay. So now, once na meron na tayong outline and images, we can now proceed sa paglalagay niyan dito sa ating website page. So to do that, learners, click lang natin yung gusto nating palitan, like itong text na yan, and then ayan, itype lang natin yung gusto nating ipalit. And by the way, dito ayan, pwede nating palitan yung color or fonts. So makikita natin yan dito sa may right side. Ayan, lalabas yan kapag kinlik natin yung text or images na gusto nating palitan. And with images naman, ayan, ganun din, ikiklik lang natin yan. And then dito sa right side, under ng images files, i-upload lang natin yung image na gusto nating ipalit. And from here, ayan, pwede na rin natin yung i-adjust dito sa right side menu. So meron dyang styles and animation. So bahala na kayo dyan kung anong style yung gusto ninyo. And now naman, ayan, if ever naman na meron kayong gustong i-delete dito sa template natin, select nyo nga lang po yung delete icon. And if ever naman like accidentally na-delete ninyo yan and gusto nyong ibalik, itap nga lang po natin yung undo button. So makikita natin yan dito sa may upper right. And by the way pala dito, learners, meron tayong option na ma-view yan in mobile and in desktop form. So here naman kung nag-edit tayo ng template natin, mas maganda na naka-desktop po tayo or laptop, pero I recommend you to check it in mobile as well. Kasi nga, diba, halos lahat ngayon gumagamit na rin ng cellphone. So to check that, ikiklik lang naman natin itong mobile icon na nasa taas, and then para maibalik yan, itatap naman natin itong desktop icon. So dito naman, learners, I recommend you to be familiar with the tools na nandito sa side. So hindi nga siya overnight, pero as a beginner, mas madali talagang intindihin yan kesa dun sa tools ng ibang platform. So now naman, ayan, let's say we're done here. Ang next step na nga po na gagawin natin ngayon is to save this template. And to do that, ayan, select lang po natin itong save button na nandito sa may upper right. Now, after building the funnel or website, punta na tayo dun sa most important part. So, paano nga ba maa-access ng customer yung ginawa nating website? So, here meron po tayong 4 easy steps. So, the first one is to export nga po yung funnel or yung website na ginawa natin as a snapshot. So, para magawa natin yan,
yan inside our Go High Level account. Punta lang po tayo sa settings and then i-click natin yung snapshots. And then after that, create lang tayo ng new snapshot and then i-select natin yung funnel na ginawa natin. So now, once na nalagay na nga natin yung ginawa nating website template inside our snapshot, ayan na nga po yung i-deliver natin sa ating mga customer. Now for step 2, kailangan natin i-prepare yung mga kailangan ng customer. Dapat sa Etsy listing mo pa lang or dun sa PDF instructions na gagawin mo, meron nang naka-take note na yung template nga na ginawa mo requires a Go High Level account. Now for step 3, kailangan nga po natin gumawa ng PDF instructions wherein ipapakita or i-instruct natin kung paano nila may import yung ginawa nating website. Now for step 4, gagawa naman tayo ng another PDF para turuan natin sila kung paano naman nila mako-customize yung ginawa natin. So yun naman, once lang natin gagawin yan, and every time na meron nga pong magpe-purchase, ayan nga rin po yung isi-send natin. Now let's proceed naman kung paano ba natin mabibenta yan inside Etsy. Now learners, the first thing we need to do is to create an Etsy seller account. And if you want guide kung paano, meron nga po tayong ginawang full video tutorial. So ilalagay ko na nga lang din yung video link niyan dyan sa ating description below. Now once na meron na kayong account, pwede na natin yung i-add sa ating listing. So yung pag-add naman ng product inside Etsy, ayan, nandyan din yan sa ating full tutorial. So here naman learners, once na na-publish na natin yan, kapag ka nagkaroon tayo ng sales, papasok po yan sa ating Etsy seller account, and from there, we can process withdrawals depending on their option. And learners, before we end, remember na yung pag-create ng digital product is madali lang talaga as long as you have the market understanding and the right tool. So yung Go High Level nga is one of the tools that we can use to build system in creating our digital product. And ayun, so again, if you want the free 30 days trial, pwede nyo nga pong i-check yung link natin dyan sa ating description below. And ayun, so I think that's it for our video today, learners. Hope you like this video and please share this video para marami pa tayong matulungan online. And ayun, so goodbye for now. See you on our next video.